Praise the Lord. Okay, muli magandang gabi sa lahat. Magandang gabi sa mga taga-subaybay natin sa ating channel sa Ladder to Heaven TV at sa lahat ng mga kapatiran nandiyan sa virtual. So, napakinggan natin yung isa sa mga umaatake sa atin kung meron tayong mga dinadaanang pagsubok o hinaharap na pagsubok, yung takot, yung fear. Kaya sinasabi doon sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Fear not, for I am with you." Fear not, for I am with you. Nor be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang dalawang uri po ng pagkatakot, yung fear sa circumstances ng buhay at saka yung fear sa Panginoon. God never encourages us to feel fear sa circumstances because nandiyan siya. Ang sinasabi niya, fear not. But there are fear, mayroon takot po na sinasabi ang Panginoon na magkakaroon ng advantage sa isang nanampalataya. Yung sinasabi ng Panginoon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yun pong ating pagharap sa mga sirkumstansya ng buhay, yung ating pag-atubang sa mga pagsulay, di po dapat tayo magkakaroon ng takot. Kasi kasama natin ang Diyos. Sa Panginoon lang tayo matatakot sa pamamagitan ng paggawa ng mga ayon sa Kanyang kalooban. How can we display and show fear to God? By means of neglecting those things na nakakagalit sa Panginoon. But when we talk about circumstances, yung mga hadlang sa buhay, pagsubok sa buhay, di po tayo dapat matakot. Sapagkat pag tayo po natakot doon sa circumstances ng buhay, katulad ng sinasabi ni Dingdong, by normal means tayo po matatakot. But because we have God, because we have faith in God and we have confidence in God, sa gitna po ng ganyang circumstances, nagkakaroon po tayo ng kalakasang manalangin at magtiwala sa Kanya. Lalo na kung yung situation is between life and death. Why God allows those things to happen? So that our faith will grow into the perspective of God. The circumstances na ating pinagdadaanan, yung mga pagsubok, mga problema na ating pagdadaanan, God allows it in order for the faith that we have to grow according to His perspective. God allows it, pinahihintulutan niya yan upang lumago tayo sa ating pananampalataya. Kaya sinasabi na huwag kang matakot, because in everything na nangyayari sa atin, God's permit it. Meron po siyang basbas na mangyayari. That is why we have no right to question the Lord na bakit nangyari ang ganito, because He arranged everything sa ating buhay. He arranged it. Kaya matakot tayo sa Kanya na para hindi tayo magkakasala, umiwas sa mga pagkakasala. Check natin yung sarili natin. What is our motives? Ano ba motibo natin? Ano ba ang intention natin? Sapagkat by our motives, by our intentions, kunyari, pinapakita nato nga naatay dautan nga tinguha og tumong. Natay hidden agenda. So tapos tayo ay lingkod na ng Diyos. Meron po tayong hidden agenda. Ito po ay
kasalanan before the eyes of the Lord. Dami pong ganyan na mayroong mga hidden agenda. Intindihan? So, when you say that you have fared in God, pag sinasabi mo na may takot ka sa Panginoon, huwag kang manahan dyan sa sistemang ganyan. Yung mga parang normal lang sa'yo yung pagkakasala. Normal lang sa'yo yung ganong sitwasyon sa buhay na umiikot doon sa ayaw ng Panginoon. Kasi may mga bagay na iniikutan ng ating buhay na sa tingin natin ay okay ito. Okay ito sa Panginoon kasi okay sa'yo, okay ito sa Panginoon. Hindi lahat ng okay sa'yo, okay sa Panginoon. Hindi lahat ng sa tingin natin ay tama sa tingin ng Panginoon. Kaya yung takot ay may dalawang subject. Kung saan ba yung takot? Para kanino ka ba natatakot? Sa circumstances? Kung takot ka sa circumstances, ibig sabihin, mahina yung pananampalataya mo. Pero pagkatakot ka sa Panginoon at umiiwas ka sa kasalanan, ibig sabihin, yung pananampalataya mo ay wagas. Yung pananampalataya mo ay pure. Yung pananampalataya mo ay tunay. Sapagkat you have knowledge kung ano dapat mong gawin at ano ang dapat mong gawin. Example, 'di ba, kanang nausok karon ng mga paduding, 'di ba? Na mga paduding. Paibog, paduding. Sumangutan na ta kanang mga babae nga nagapaduding sa ilang huna-huna, nagapaduding sila purposely, nakasala sila. Nga naman, because that is act of kanang lust. Mura ba og nagkinabuhi ka din sa kaulag. Yeah? Example ha. Unsay purpose? Kanang mugbo kayo og shorts. Kanang mugbo kayo og shorts. Nga makitan siya sa mga tao. Unsay purpose? Unsay purpose kung magpakita ka sa mga tao o sa tao nga mura ka og magpaibog, pagwapa. Na kay purpose. And that the purpose that you have will characterize the inner motives sa usa ka tao. Muna nga musakay ta og jeep, makita nato ng mga mugbo kay og sayal. Mugbo kay short pan. Mugbo kay sanina, makita na ilang pusod. Makita na ilang tutoy. 'Di ba? Wala man siguro yung lalaki na ginana, no? Nabi lalaki maginana? Amurag Bayot. bayot. 'Di ba? So nanay tuyo, nanay purpose. Kay nganong ginapakita nila ang ilang lawas partially. Nganong gapaduding ka? You have purpose. Nakasabot? Amen. So kung nakahibalo ka nga na kay Ginoo, din kita nimo murag dili man ni maayo. Nganong atong buhaton kung nahadlo ka sa Ginoo? Pero kung wala kang takot sa Panginoon, magagalit pa ka pagka sinasaway ka. Ano kung magbuot man mo? Bakit kamo ba inyo habaning lawas? So makita ninyo? Pinapakita ko dito kung paano tayo yung takot sa sinasabi ng Panginoon, do not fear. He is talking about the circumstances. But fearing to God, pagkatakot sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-iwas sa kasalanan at kalaswaan, ay dapat tayong matuto dyan sapagkat
yan pong pagkatakot sa Panginoon ay nagtutulak po sa atin upang tayo magiging knowledgeable, magiging matalino, magiging wise, na iiwas tayo sa lahat ng mga sa tingin natin ay magbibigay sa atin ng kapahamakan in the long run. Kakaroon tayo ng instances na tayo po ay mawalay doon sa plano at doon sa kanyang will ng Panginoon. Kasi ang bawat isa sa atin ay may nakadesign na will and plan and purpose. Kaya sinasabi doon sa Jeremiah, I have a plan set for you, plan to prosper you, not to harm you. So, to fear the Lord, ang pagkatakot po sa Panginoon ay hindi ang parang nanginginig ka sa takot. Yung pagkatakot po sa Panginoon, yung pag-iwas sa mga ayaw ng Panginoon na ating gawin. Naintindihan? To show that we have feared the Lord, iiwas po tayo doon sa mga ayaw ng Panginoon na ating gawin. At yung pagkatakot na sinasabi ng tao na that is the normal sequence of life, cycles of life, routine of life, na pagka may problema po tayo, ay natatakot po tayo. Ito po yung nagpapakita na wala po tayong tunay na pananampalataya sa Panginoon. When we experience fear under the circumstances, if we experience fear, ibig sabihin po, without His capability. Amen. Ako naranasan ko rin, sinasabi ng doktor dyan sa Butuan Doctors, yung kay Rib na 25% na lang kanyang survival rates. Bilang ama, takot po tayo, di ba? Kaya katulad ni Dingdong, siguro dali ra kayog gyud gipadagan ang sakyanan padulong sa Butuan. Ya, mura siguro mulupad na dong, di ba? Opo. Oh, bakit po? Di ba? Sapagkat mahal natin yung anak natin, di ba? Amen. Oh. Kung mahal natin yung anak natin na hindi natin hawak ang kanilang buhay, alam mo ba na mahal tayo ng Panginoon at ayaw din niyang mapahamak tayo? Kung tayo po ay nagmamahal sa ating mga anak at ayaw po natin na sila'y mawala at masaktan, ang Panginoon din po ay katulad din nating mga ama na ayaw po ng Panginoon na tayo'y mawala at masaktan. Kaya kung tayo po'y umaaruga, we should kanang sympathy, di ba? Pag-atiman, pag-aruga. Sa palagay nyo ba, ang Panginoon ay walang pakialam? Mayroon siyang pakialam, kaya nga pinadala si Jesus Christ so that we will be saved and we will experience supernatural life and power and favor upang po tayo ay makakilala sa Panginoon na meron po tayong Diyos na ating sandigan sa panahon po ng ating mga pangangailangan at sakuna sa buhay. And that is how faith displays. Fear not, for I am with you. Yan po ang sabi ng Panginoon. Kaya yung fear po ay may dalawang side, negative at saka positive. Yung fear po, negative at saka positive. When you doubt the power of the Lord, when you doubt the presence of the Lord, when you face fear, may dalawa pong pwedeng patunguhan ng fear. Forget everything and run. Diba? Forget everything and run. Yung fear po, forget everything and run.
Pagka po tayo ay kinakain ng ating takot at pangamba at pag-aalinlangan, makalimutan natin yung promises ng Panginoon, yung kanyang sinasabi na nariyan ako. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa iyo. It requires trust and confidence to Him. Kaya pag mayroon ka talagang pananampalatayang tunay sa Panginoon, you face everything. Harapin natin. You face everything and rise. Tatayo tayo. Haharapin natin yung problema. Di po tayo tatakbo. That is another side of fear. When your fear operate into the negative side, siyempre mag-nervyos ka, ma-discourage ka, because you will be swallowed by fear, by discouragement, by doubts. But when your fear, yung fear mo sa Panginoon, di ka tatakbo sa problema. Sapagkat alam mo, ang Panginoon ay hindi aalis sa iyong in your side. God will never depart from your side. Kaya mayroon mga problema, katulad ni Tinte, naranasan din niyang mga problemang ganyan, nagkasakit ang mga anak. Nag-aaway yung pananampalataya mo at saka yung takot mo. Diba? Nag-aaway. But God allows everything, pinapapahintulutan ng Panginoon yan, upang ating maintindihan na yung mga bagay dito sa lupa at ang mga pangyayari sa ating paligid, sa ating buhay, sa ating pamilya, na kahit po tayo yung ama, kahit po tayo yung in charge ng ating pamilya, meron po tayong limitations na hindi po natin po pwedeng we cannot. Okay, hindi po natin po pwedeng akuin lahat at kakayanin lahat. Meron po tayong mga limitations na hindi na natin saklaw, kundi saklaw na ng Panginoon. Pinapakita ng Panginoon natin sa atin na kahit tayo ay ama, anak natin yan. But there's circumstances na may mga pangyayari sa kanilang buhay na kahit hindi natin gusto ay nangyayari sa kanila. May mga pangyayari na hindi natin gusto, nangyayari sa ating pamilya. May mga pangyayaring nangyayari na kahit hindi natin gusto. Because we have no control over all circumstances. We cannot control. Kaya kailangan natin yung Panginoon. Sinasabi niya, fear not, because God, He shows that we have assurance if we are in Him. Pagka po tayo nasa Panginoon, mayroon po tayong assurance. Pagka po tayo ay may pananampalataya sa Panginoon, mayroon po tayong assurance na kailanman ay hindi niya tayo papabayaan at hindi niya tayo iiwan. Amen. Hallelujah. God teaches us to rely on Him. God teaches us to trust on Him and to walk in Him. Tayo po ay lalakad kasama ang Panginoon. Kaya may awit na dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako nangangamba, di ako nababalisa. Kasama natin ang Diyos. But the truth is, when we face trials and circumstances in life, na tayo nababalisa, tayo'y nangangamba kung anong mangyayari. But because God is with us, nagkakaroon po tayo ng kalakasan. God is with us, nagkakaroon po tayo ng paglaom, yung hope, yung pag-asa. Because God is with us, alam po natin ang lahat ng problema ay dadaan at lahat po ating mapagtagumpayan. What matter most in these situations? Ano bang dapat pinaka-importanting matutunan natin? Yung pong pagtitiwala sa hindi natin nakikita. Mahirap magtiwala sa hindi natin nakikita. Pero yun ang tunay na pananampalataya at
pagtitiwala. Yeah? Maglakad ka sa hangin. Nobody can walk in the wind, in the air. Nobody can walk in waters. Okay? Nobody can walk in the fire. And God allows us nga ang problema murag nata sa kalayo, murag nata sa tubig. And sometimes we cannot draw hindi nato malihok ang atong pagtuo, di nato malihok ang atong paglaom sa Ginoo kay exhausted na ta kayo kapoy na. Kaya may nga ba, Lord, wala na ako'y kusog, matubang, wala na ako'y kusog nga mubangon, wala na ako'y kusog nga mupadayon. Totally exhausted. That is the desperate situations na po pwede pong maabutan na to. But try to look upon these people na nagkakaranas ng ganyan. Example si Joseph. How difficult yung buhay ni Joseph. Si Daniel. How difficult is the life of Daniel. How difficult is the life of Job. How difficult is the life of David. Paano ba kahirap ang mga buhay nila? At paano ba sila nagtatagumpay? Because they chose to fear the Lord than to fear the circumstances. Mas pinili nilang matakot sa Panginoon kaysa matakot sa circumstances. Alam niyo sa World War II, mayroon isang pangyayari na sinasabi ni Adolf Hitler ng German na huwag kayong matakot sa kaaway, matakot kayo sa iyong opisyal. Sapagkat pag kayo ay tumakbo, tumakas, umalis sa posisyon ninyo, babarilin ko kayo. So ang tanan nga sundalo sa German, mudasdas gyud kay kung muatras sila, mahadlok sila, mudagan sila, pusilon sila sa ilahang opisyal nga naa sa luyo nila. So natakot sila sa opisyal nila, hindi sila natakot sa kalaban. Sabta na to. That is how Nazi defends their lines in the battlefield. So karon, kung sa may kalainan ana sa atong espiritual na battle, usahay bisan nakahibaluta, kahit alam natin na ang ating Panginoon ay makapangyarihan, ang ating Panginoon ay dakila, wala pong di niya kayang gawin, wala pong mabigat at imposible sa Kanya, kahit alam natin yan, when we face trials and circumstances, mayroon pong mga tendencies, nahihina po ating pananampalataya at tatakbo tayo palayo sa Panginoon. We will leave our line, our positions. Mudagan ta. Kay mahadlok ta sa mga pagsulay nga niabot sa itong kinabuhi. Dili ta mudagan. Amen. I will face everything and rise. Because the fear that I have is the fear of God. Amen. I will face, everybody say, I will face everything and rise. I will everything. For the Lord is with me. For the Lord is with me. I will not forget everything and run. Will not everything. For God is my shield. My shield And my tower. and my town. So kung mayroon man pong pagsubok na dumating sa ating buhay,
alam po natin, pagka tayo po'y naniniwala at nakaangkla yung ating pananampalataya sa Panginoon, everything, lahat po ay magkakaroon. Lahat po ay magkakaroon ng katugunan. Magkakaroon ng solusyon. Walang problema na walang solusyon. Amen. Amen. Sino bang lahat may problema dyan? Anong problema nyo? Pera. Minsan yung problema natin, yung ugali natin. Na bang may problema sa inyong ugali? Sa inyong kinaiya, sa inyong batasan? Kasi problema na to sa kwarta. Problema sa relasyon. Sa ginikanan. Sa mga igsuon. Sa magtiayon. Problema sa utang. Problema sa mga problema ha. Problema sa balay. Ako po ngayon, plate lang ang anak. Problema sa platelet. So pagpe-pray natin yan ngayon. Lahat po ng problema ay may solusyon. At iisa lang po ang solusyon sa problema ng sanlibutan. Ang ating Panginoong Hesus. Siya po ang katubagan. Siya po ang katugunan. He is the answer of every circumstances. Kaya sinasabi niya, ask anything in my name. At magsabi, ask anything in my name. Ask anything in And it shall be given unto you. heaven. Jeremiah chapter 33 verse 3, sinasabi niya, call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things. Call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things. Alam po ng Panginoon yan. Kaya ang pinaka-importante po, baguhin po natin ang ating pag-iisip patungkol sa Panginoon. Baguhin po natin ang ating pag-uugali, ang atong batasan, ang atong kinaiyahan. Baguhin nato ang atong mindset, ang atong panghuna-huna. Baguhin nato ang ang pagbati. Likayan nato tong dili iya sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Mayroon tayong naintindihan? Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kahit gaano kalaki problema natin, paano ba hinarap ni David si Goliath? Hindi niya hinarap si Goliath according to his own ability. Hinarap niya si Goliath with the name of the Lord. He faces giants in the name of the Lord. Hindi po natin masulbad ang problema nato kung kita-kita ra. Hindi nato masulbad ang atong mga problema kung kita-kita ra. Kailangan nato ang Ginoo. Amen. 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 Great and mighty things sinasabi ng Panginoon. Kahit nga, gaano kalaki ang problema natin, gaano kalawak yung pangangailangan natin, mas malawak po ang pag-ibig ng Panginoon at mas malaki po ang kanyang pag-ibig sa atin. Mas malaki pa sa problema natin. Amen. Hallelujah. Mas malaki pa sa pangangailangan natin. Yung provision po ng Panginoon. Yung provision ng Panginoon ay mas malawak pa po kaysa ating problema. Yun pong solusyon na nakahanda para sa iyo ay mas malawak kaysa problemang kinaharap mo. Naintindihan natin. Kaya wala pong rason na tayo po ay mawalan ng pananalig, mawalan ng pananampalataya. Wala pong rason na tayo po ay manghihina sa ating pananampalataya. Sapagkat kasama po natin ang ating Panginoon. So fear not in any circumstances, for God is with us. But rather fear the Lord, for He will take over everything. Trust in Him, and He will do the rest.
Kanya pong gagawin ang mga bagay-bagay na hindi natin magagawa. Siya po ang gagawa. You cannot extend the life of your children or your loved ones. Wala po tayong magagawa pagka ang Panginoon po ay hindi tutulong sa atin. But because of His love, but because of His care, but because of His passion and compassion to us, God will save our loved ones, our family. He will not allow them. God will not allow them na mawala po sila sa atin. Amen. Hallelujah. So let us pray. Father God, I pray. Ako po ay nananalangin, Panginoon, sa lahat ng mga nagsubaybay po sa channel na ito. Ano man pong mga karamdaman nila, ano man pong mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan, I declare the grace of blessing and healing upon them, Lord. Wherever they are, saan man silang dako ng mundo, na nakikinig, umaantabay, Panginoon, sa aming channel. Lord God, You are the God of miracles and blessing. I release Your blessing upon them in the name of Jesus Christ. Thank You, Lord. Thank You, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mga kagalingan na pinagkaloob mo sa anak ni Tintin, na yung platelets po. I declared blessing doon po sa kay Tintin. Lord God, wala pong malayo sa iyo. Ang kapangyarihan mo, God, ay hindi malayo. Ang iyong kamay, sinasabi mo, Lord, mubo ba akong kamot nga dili makaluwas? I pray, Lord God, na hipuin mo po ang anak ni Tintin, and I declared healing upon the aftermath of dengue in the name of Jesus Christ. Ang platelet po ay tumaas, Panginoon. I declared it, I proclaim it in Jesus' name. Lord God, sa kasalukuyan pong ginagamot si Caleb ngayon sa Butuan Doctors, I proclaim, Holy Spirit, that whatever, Lord God, laboratories, I rebuke the spirit of infections, viral infections, in the name of Jesus Christ. Pneumonia, get out upon the body of Caleb, in Jesus' name. At sa lahat ng may karamdaman, Panginoon, I do not know ano mang pinagdadaanan nila sa buhay. But I know, Lord God, na Ikaw po, Panginoon, ay nakikinig because You have promised to us, Lord God, I will answer You. I will listen to You. And I pray, O God, Rada Sokoro Boshanda Dayasi, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I proclaim healing upon healing sa lahat, Panginoon, ng mga member ng Ladder to Heaven all over the Philippines na may karamdaman, may mga pinagdadaanan sa buhay. Supply the financial needs. I declare provisions upon them, Lord, in Jesus' name. Thank You, Holy Spirit, for being with us. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen.